Magandang araw. Welcome to our second quarter. This time, we will begin exploring ethics, the branch of philosophy that asks the question, what is the right thing to do? Kung sa unang quarter ay mas nakilala natin ang tao at ang kanyang kakayang mag-isip at magtanong, ngayon naman, we will focus on how a person should act. Ethics helps us reflect on our choices, actions, and their consequences. Sa madaling salita, hindi lang ito tungkol sa kung ano ang pwede at bawal, kundi kung ano ang makatarungan, mabuti at makatao. As we go along, matututuhan natin ang iba't ibang pananaw at theories na tutulong sa atin para mas maintindihan kung paano gumawa ng moral decision sa buhay. Bago tayo magpatuloy sa pag-aaral ng ethics, kailangan muna nating malinawan sa isang mahalagang konsepto, ang pagkakaiba ng human acts at acts of man. Hindi lahat ng ginagawa ng tao ay agad nating masasabing moral act, kaya dapat natin itong ihiwalay. Pag sinabi nating human acts, ito ang mga kilos na ginagawa ng tao na may kaalaman, malayang pagpili at kusang loob. Dahil dito, sila ay subject to morality. Pwede nating sabihing tama o mali. Ang acts of man naman ay mga kilos na nangyayari ng walang malay o kusa, gaya ng paghinga, pagkibot ng mata, o aksidenteng pagdulas. Hindi sila pwedeng husgahan bilang moral or immoral. Sa pag-aaral natin ng ethics, tututukan natin ang human acts dahil dito nakikita ang tunay na responsibilidad o moralidad ng tao. Kapag sinabi nating human acts, ito ang mga kilos ng tao na ginagawa niya ng may kaalaman, may kalayaan, at may kusa. May tatlong mahalagang elemento ang dapat na present para masabi nating ito ay human acts. Una, na-mention ko na, knowledge o kaalaman. Alam ng tao ang kanyang ginagawa at ang epekto nito. Ikalawa, freedom o kalayaan. May kalayaan siyang piliin kung gagawin ba niya o hindi. Ikatlo, voluntariness o consent. Pagpayag o kusang loob. May kusa at buong loob niyang ginawa ang aksyon. Dahil ang human acts ay sinasadya at pinili, dito pumapasok ang konsepto ng morality. Ibig sabihin, pwede natin silang husgahan bilang mabuti o masama, tama o mali. Halimbawa, pagbibigay ng tulong sa nangangailangan, ito ay human act na mabuti. Ikalawa, pagsisinungaling para makaiwas sa parusa, ito ang human act na mali. Sa madaling salita, ang human acts ang nagiging basehan ng ating moral responsibility. Dahil dito nakikita kung paano ginagawa ng tao ang kanyang isip at kalayaan. Example, ano ang kakainin? Kapag nag-iisip ka kung ano ang kakainin mo, ito ay isang human act kasi alam mong may choices ka. Kanin, ulam, junk food, o gulay. Ikalawa, ikaw ang may desisyon kung ano ang pipiliin mo at walang pumipilit sa'yo o yung tinatawag nating external force. Ikatlo, pinili mo ng buo sa loob ang iyong desisyon. Halimbawa, pinili mo kumain ng gulay kasi healthy. Dahil pinilo mo ito ng may isip at kusa, pwede nating sabihin
kung ang desisyon mo ay mabuti o hindi para sa iyo. Halimbawa, mas mabuting choice ang healthy food kaysa junk food. Ikalawang example, yung magdududa ka sa boyfriend o girlfriend mo. Ito ay human act kung alam mo kung bakit ka nagdududa. Halimbawa, nakita mong late siyang nag-reply o may kasama siyang iba. Ikalawa, malaya kang piliin kung pagbibigyan mo ba ang duda o kakausapin mo siya ng maayos. Ikatlo, pinili mo mismo kung magtitiwala, magseselos o mag-aaway. Dahil sinasadya at pinili mo ang reaksyon mo, ito ay moral act na maaaring maging tama o mali. Depende kung paano mo hinandle. Kung kinausap mo ng maayos at piniling magtiwala, ito yung mabuting human act. Kung nagwala ka kaagad ng walang malinaw na basihan, ito yung maling human act. Ikatlo, human act na masasabi kung ikaw mismo ang nagdesisyon kagabi na mag-set ng alarm para magising ng maaga. Halimbawa, may pasok ka sa school o sa trabaho. Tapos pagising mo ay pinili mong bumangon. Ito ay human act kasi alam mo kung bakit ka gumising. May kalayaan ka na bumangon o matulog uli. May kusa o pagpayag na bumangon dahil alam mong makabubuti ito. Pero pwede itong husgahan as mabuti kasi naipakita mo ang pagiging responsable mo dahil gumising ka ng maaga. O hindi mabuti kung pinili mong mag-snooze kahit may obligasyon. Kung iuugnay natin ang huling halimbawa ng human acts dito sa susunod nating tatalakayin na acts of man, nagiging acts of man siya kung nagising ka lang dahil tumunog yung alarm. Pero yung tipong automatic lang na pabalikwas ka, nagulat at bumangon ng walang malay. Ito ay act of man. Kasi walang sapat na kaalaman o kusang loob yung mismong pagkilos mo. Para lang siyang reflex or natural response sa tunog. Hindi ito subject to morality. Bakit? Ano ba yung tinatawag nating acts of man? Kapag sinabi nating acts of man, ito ang mga kilos na ginagawa ng tao nang walang sapat na kaalaman, malaya at kusang loob na pagpili. Ibig sabihin, these are actions that happen naturally or without full awareness. Dahil dito, hindi sila subject to morality. Hindi natin pwedeng sabing mabuti o masama ang mga ito. Karaniwang halimbawa ng acts of man ay yung paghinga o pagtibok ng puso. No? These are natural biological functions. Pagdilat ng mata, pag-ubo, o pagbahing. These are automatic reflexes. Pagkadulas o pagkagulat o yung tinatawag nating involuntary actions. O pagkakatulog o pagkagutom o yung bodily conditions. Dahil hindi sila bunga ng malay at kusang pagpili. Hindi natin pwedeng husgahan bilang moral o immoral. So ano yung simple comparison ng dalawa? Pag sinabi nating human acts may knowledge, freedom, and voluntariness. So these actions are subject to morality. Kapag sinabi naman nating acts of man, wala o kusa o kulang ang knowledge, freedom, o voluntariness. So these are not subject to morality. Narito yung mga examples. Halimbawa, breathing o paghinga. Ito ay automatic na ginagawa ng katawan natin para mabuhay. Hindi mo pinipili kung hihinga ka o hindi.
Kaya hindi siya moral o immoral act. Ikalawa, yung heartbeat, pagtibok ng puso. Natural function to ng katawan. Hindi ito galing sa isip o desisyon mo. Hindi natin masasabing mabuti o masama yung pagtibok ng puso. Except kung ito yung figurative na pagtibok ng puso sa taong minamahal mo na hindi ka naman minamahal talaga. No? Number three, blinking o yung pagkurap ng mata. Reflex to ng katawan para maprotektahan ang mata natin. Nangyayari ito kahit hindi mo iniisip. So walang moral judgment dito. Ikaapat, yung digestion, yung pagtunaw ng pagkain. Natural na proseso ito ng katawan pagkatapos nating kumain. Hindi mo siya sinasadya o pinipili. Kaya hindi siya subject to morality. So, to sum it up, lahat ng ito ay acts of man kasi ginagawa sila ng tao ng walang malay, kusa, o buong kaalaman. Hindi sila pwedeng husgahan bilang mabuti o masama. Kabaliktaran nito ng human acts na laging may kasamang isip, kalayaan at kusang loob. Narito pa ang ibang halimbawa ng acts of man. Example, sleeping o pagtulog. Ito ay natural na pangangailangan ng katawan natin. Hindi mo pwedeng kontrolin ang mismong pagbagsak ng tulog kapag sobrang pagod. Kaya hindi siya moral o immoral. Yung loss of self-control, halimbawa, sobra kang lasing, sobrang galit, o yung naka-drugs. Kapag wala ng sapat na kaalaman o ma, malayang pagpili dahil nadala ka ng emosyon o substance, ang kilos ay hindi naganap na human act. Halimbawa, kung lasing na lasing at hindi mo alam ang ginagawa, maraming action ang napupunta sa acts of man. Next is yung unintentional act of violence o hindi sinasadyang nananakit. Halimbawa nito, nasagi mo ang isang tao habang naglalakad o nabitiwan mo yung isang bagay na hulog tapos tumama sa iba. Dahil hindi sinasadya at walang malay na pagpili, hindi ito moral act. Kaya, act of man. So ano yung key point natin dito? Lahat ng ito ay acts of man kasi, again, kulang sila sa knowledge, freedom, o voluntariness. So halimbawa nga yung sleeping, natural body act, yung loss of self-control, kulang sa kaalaman o kalayaan, at yung unintentional violence o walang kusang intensyon. So, paano natin sila pag-iibahin? Kagaya nga ng sinasabi ko sa mga estudyante ko, paano mo malalaman na human act at act of man? Kapag human act, kapag inisip mo muna bago mo ginawa. No, nauna yung pagiging human mo bago mo ikinilos. Pag acts of man, nauna yung act bago mo siya naisip na ay nagawa ko pala yun. So not all our actions are human acts. Class, hindi lahat ng actions ng tao ay tinatawag na human acts. Bakit? Kasi may dalawang uri ng actions, no? Yung sinabi ko na nga kanina, human acts and acts of man. Yung mga kilos na may isip, kalayaan at kusa lang ang nakaaapekto sa ating moral responsibility. So natutuhan na natin yung pagkakaiba ng human acts at acts of man. Ngayon naman, mas lilinawin natin, ano ba ang bumubuo sa isang human act? Tandaan natin, hindi sapat na basta kumilos ang tao para matawag na human act. Kailangan may tatlong elements na sinabi ko na kanina sa umpisa. Yung laging present na elements. Knowledge, freedom, and voluntariness. So kapag sinabi nating knowledge o kaalaman, alam ng tao ang kanyang ginagawa at ang epekto nito. Freedom,
o kalayaan, may kalayaan o kakayahan siyang pumili kung gagawin ba o hindi. At voluntariness, kusang loob o may pagpayag. Ginagawa niya ito ng kusa at buo ang loob. So kapag kulang ang isa sa mga ito, maaring hindi na ito matawag na human act. Kaya sa lesson na ito, iisa-isahin natin ang mga elements na ito para mas maintindihan natin kung paano nasusukat ang moral responsibility ng tao. So hihimay-himayin na natin. Kanina general kasi yung yung paliwanag natin, no? Okay. Una, yung knowledge o kaalaman. So ang knowledge ay unang elemento ng human acts. Ibig sabihin, alam ng tao ang kanyang ginagawa, ang layunin or intention at ang magiging bunga o consequences ng kanyang action. Kung walang kaalaman, hindi magiging human act ang isang kilos, kundi act of man. Halimbawa, kung sasagot ka sa exam at alam mong nangongopya ka, may kaalaman ka na mali iyon. Kaya human act at may moral responsibility. Pero kung hindi mo sinasadyang, halimbawa, yung isang ibang senaryo, no, hindi mo sinasadyang makatapak ng paa ng kaklase mo dahil hindi mo napansin, kulang ka sa kaalaman. Kaya ito ay act of man. Kaya mahalaga yung knowledge dahil dito natin nakikita ang isang action ay sadyang ginagawa at maaari ng mahusgahan bilang mabuti o masama. Okay, ikalawa, yung voluntariness o kusang loob o may pagpayag. So ang voluntariness ay nangangahulugan na ang kilos ay ginagawa ng tao ng kusa, buo ang loob at may pagpayag. Hindi siya napilitan, hindi siya under threat, at hindi rin dahil sa aksidente. Kung walang voluntariness, mahirap sabihing tunay na human act ito. Kasi hindi naman galing sa sariling kagustuhan ng tao. Halimbawa, kung kusang tumulong ka sa kaklase mo na nahihirapan, voluntary yon, human act. Kung napilitan ka magbigay ng pera dahil tinutukan ka ng kutsilyo, sabi, hold up to, kulang ang voluntariness. Hindi ito ganap na human act. Kung nagalit ka at sinuntok mo ang kaibigan mo nang pinili mo mismo yung act na yon, voluntary iyon. Kahit mali, kaya may moral responsibility. Sa madaling salita, voluntariness makes an act truly human dahil ito ay galing sa loob at hindi dahil sa takot o aksidente. Number three, freedom o kalayaan. So ang freedom ay kakayahan ng tao na pumili kung gagawin ba niya ang isang bagay o hindi. Ibig sabihin, hindi lang siya may alam o knowledge, kundi may choice din kung itutuloy ba ang action o iiwasan. Kung walang kaalayaan, halimbawa pinili, tinakot o wala ng ibang option, hindi ganap na human act ang kilos. Halimbawa, kung pinili mong mag-aral kaysa maglaro, may freedom. Kaya human act. Kung nagbigay ka ng pera kasi tinutukan ka ng baril kamukha nung kanina, no? Kulang sa freedom kaya ganap na human act. Kung malaya mong pinili na magsinungaling o tumulong, parehong may freedom kaya parehong human act. Pero moral evaluation, magkaiba. Yung isa mali, yung isa tama. Kaya mahalaga to, yung freedom, kasi dito nakikita ang responsibilidad ng tao sa kanyang piniling gawin. Meron tayong tatlong guide questions dito, no? For human acts. First, do you know what you are doing? Alam mo ba ang ginagawa mo? Ito ay tungkol sa knowledge. Dapat alam mo kung ano ang ginagawa mo at magiging epekto nito. Example, kung alam mong mangongopya ka sa exam, may knowledge ka.
Ikalawa, do you want to do what you are doing? Gusto mo bang gawin ang ginagawa mo? So ito naman ay tungkol sa voluntariness. Ginagawa mo ba ito ng kusa at may buong pagpayag? Example, kung kusa mong tinulungan ng kaklase mo, voluntary iyon. Ikatlo, are you free to do it? Malaya ka bang gawin ito? Ito ay tungkol sa freedom. May choice ka ba na gawin o hindi gawin ang bagay na ito? Example, kung malaya kang pumili na mag-aral o hindi, may freedom ka. So in short, kung ang sagot sa tatlong tanong na ito ay yes, ibig sabihin, iyon ay human act at subject to morality. Pwedeng husgahan na tama o mali. May tanong ako, taba ka ba ng baboy? Bakit? Kasi dumidikit ka sa puso ko. Di ko nga malaman kung bakit nandito tong slide na 'to, eh, 'no? Wala lang, maisingit lang. Sige, next slide na tayo. So, natutuhan na natin ang human acts na may tatlong elements, knowledge, freedom, at voluntariness. Pero tanong, lagi ba talagang 100% na present ang tatlong ito? Sa totoong buhay, maraming factors ang nakakaapekto sa ating actions. Minsan nababawasan ang kaalaman natin, minsan limitado ang freedom natin. At minsan naman naaapektuhan ang ating kusang loob. Halimbawa, kapag sobrang galit ka, lasing, natatakot, o wala sa tamang pag-iisip, nag-iiba ang paraan ng iyong pagkilos. Kaya, mahalagang maintindihan natin ang factors that affect human action. Kasi dito nakikita kung gaano ka ka-responsible bilang isang tao sa iyong mga ginagawa. First is ignorance. Ibig sabihin ng ignorance, kakulangan sa kaalaman. Kapag ang isang tao ay walang sapat na alam tungkol sa kanyang ginagawa o sa magiging epekto nito, naaapektuhan yung kanyang responsibility sa action. So may tatlong uri ng ignorance na dapat nating tandaan. Take note of this, no? Invisible ignorance. Kapag hindi talaga kayang maiwasan kahit anong effort. Example, isang bata na hindi pa kayang maintindihan ng batas. Dahil hindi niya alam at wala siyang kakayahang malaman, hindi siya morally responsible. So that is invisible ignorance. Next, number two, vincible ignorance. Kapag may paraan sanang malaman pero pinili ng tao na hindi na lang niya alamin. Example, may exam bukas pero hindi ka nagbasa ng instructions, hindi ka nag-review, so may responsibility ka dito kasi pwede mo namang iwasan yung mga pagkukulang mo. Ikatlo, affected ignorance. Kapag sinadya mong hindi alamin para makaiwas sa responsibility. Example, sasabihin mo, hindi ko alam na bawal mangopya kahit obvious naman na mali. Mas mabigat ang responsibility dito dahil intensyon na talagang umiwas. So, to summarize, no, ignorance affects human acts kasi kapag wala o kulang sa kaalaman, nababawasan o minsan nawawala ang moral responsibility nating tao. Pero kung sinadya ang pagiging ignorant, nako, mas malaking pananagutan yan. Pangalawa ay fear. So, yung fear ay isang malakas na emosyon na nararanasan ng tao kapag may nakikitang panganib o banta. Kapag ang isang action ay ginawa dahil sa takot, naaapektuhan ang freedom at voluntariness ng tao. So, paano naaapektuhan ang human act? Ang tao ay hindi ganap na malaya dahil napipilitan siyang kumilos para umiwas sa masamang mangyayari. Kaya bumababa ang moral responsibility. Pero hindi ito laging nawawala.
Example, kung nagbigay ka ng pera dahil may nakatutok sa yung kutsilyo o yung sinasabi nating hold up kanina pa, ginawa mo iyon dahil sa takot. Hindi ito ganap na human act. Kung sinigawan mo ang kapatid mo dahil natakot ka sa exam results, may pananagutan. Pero, mas maliit dahil ang takot yung nag-udyok sa'yo. So to summarize, fear can lessen but not always remove responsibility. Kung may option ka pa rin pero pinili mo ang masama, may kasalanan ka pa rin. Pero kung wala ka talagang choice, example, tinutukan ka ng baril, halos wala ka ng pananagutan. Next, number 3 is passions or emotions. Pagnanasa o damdamin. So ito ay matinding damdamin na natural na nararanasan ng tao gaya ng tuwa, galit, takot, lungkot o pag-ibig. Mahalaga silang bahagi ng buhay ng tao pero kapag sobra, maaari nila maapektuhan ang knowledge, freedom at voluntariness ng isang action. So paano tayo maaapektuhan nito? Kapag ang tao ay nadala sa emosyon, minsan hindi na malinaw ang pag-iisip niya. Kaya ang responsibility ay maaaring mabawasan pero hindi ibig sabihin na nawawala. Halimbawa, kung sinuntok mo ang kaklase mo dahil sa sobrang galit, may responsibility ka pa rin kasi pinayagan mong manaig ang emosyon. Ikalawa, kung kusa mong tinulungan ang mahirap dahil may nadama kang awa at habag, ito ay mabuti, no? Mabuting human acto kasi ginamit mo ang emosyon para sa tama. Kung napatay ng isang tao ang iba dahil sa matinding selos, may moral responsibility pa rin. Pero mas mabigat dahil pinayagan niyang kontrolin siya ng passion. In short, passion or emotions are not bad in themselves. Pero kapag hindi sila nakontrol, maaring bawasan o baguhin ang moral weight ng ating actions. Number 4 is violence or force o karahasan o pamimilit. Ito yung nangyayari kapag ang tao ay pinilit o ginamit ng ibang tao o ginamitan siya ng physical power para gawin ang isang bagay laban sa kanyang kalooban. So, paano tayo naaapektuhan nito? Kapag ang kilos ay ginagawa dahil may gumamit ng external force, as mentioned kanina, no? Yung tungkol sa mga external force na yan. Halimbawa, no, yung physical na puwersa. So, wala itong voluntariness. Dahil dito, yung action ay hindi na ganap na human act at hindi rin subject to morality. Halimbawa, kung tinula ka at napasigaw ka ng masamang salita, hindi mo ito sinasadya. Ikalawa, kung pinilit kang pirmahan ng isang papel habang hawak ng ibang kamay mo, hindi ka responsable. Ikatlo, kung ikaw mismo ang pinilit pero ikaw pa rin ang nagdesisyon, example, may threat lang pero pumayag ka, may bahagi ka pa ring pananagutan. So, violence removes voluntariness. Kapag ang kilos ay gawa ng ibang tao na may puwersa, hindi ito moral act. Pero kung may kaunting consent pa rin sa kabila ng puwersa, may natitira pa ring responsibility. Ito na yung panghuli natin. No? Yung panglima, habits o gawi o nakasanayan. Ito yung mga kilos o gawain na paulit-ulit nating ginagawa hanggang sa maging natural o automatic na sa atin. Kapag ang isang tao ay may gawi, maaari nitong maimpluwensyahan ng kanyang freedom at voluntariness sa paggawa ng human acts. Paano ito nakakaapekto sa atin? Kung mabuti yung habit, mas madali at natural na gumawa ng mabuting aksyon. Kung masama ang habit, maaring
Mapilit kang gumawa ng mali kahit may kaalaman at kalayaan ka. So habits can lessen or strengthen moral responsibility. Depende sa nature ng gawi ng tao. Example, kung nakasanayan mo ng mag-aral araw-araw, madali na para sa iyo ang gumawa ng mabuting human act na mag-aral. Kung nakasanayan mong magsinungaling kapag natatakot, kahit alam mong mali, madali ka nang mahulog sa mali dahil habit mo na. So habits are like internal tendencies. So good habits guide us to act rightly, but bad habits can weaken our freedom and make it easier to commit wrong acts, but responsibility is still there. So ngayon, natutuhan na natin, hindi lahat ng kilos ng tao ay human acts. So, ano ba yung human acts uli? Ginagawa ng may knowledge, freedom, at voluntariness, kaya may moral responsibility. Yung acts of man, nangyayari, automatic o walang malay, kaya hindi masasabing tama o mali. Nalaman din natin ang factors na nakakaapekto sa human action tulad ng ignorance, fear, passion, violence, at habits. So ang mga ito ay pwedeng bawasan o baguhin ang ating freedom at responsibility. Pero hindi sila excuses sa lahat ng pagkakataon. Sa huli, mahalaga na maging aware tayo sa ating knowledge, i-control natin yung ating emotions at habits para mas mapabuti yung ating mga kilos at maging responsable sa moral na aspekto ng ating buhay. Tandaan natin, no? Sa bawat kilos natin, isipin natin, alam ko ba? Gusto ko ba? Malaya ba ako? Ito ang simpleng guide para malaman natin kung ang ating ginagawa ay tunay na human act. Muli, I'm Doc Ojin at ito ang Introduction to the Philosophy of Human Person under Ethics, and our lesson is about human acts versus acts of man.